Bandang alas 6 ng hapon, November 16, taong 2024, nagpalabas ng warning signal ang NDRRMC dahil ito ay nagbabala na paparating na sa kalupaan itong bagyong Pipito. Kaya naman, nung oras na to ay agad ako naghanda para ipasok ko ang mga gamit gaya ng mga upuan dito sa garage dahil nakakaalarma itong bagyong ito. Dahil sasabi sa mga balita at ulat ng Pag-asa DOST, itong bagyong ito ay napakalupit at papagsik kung ito ay tatama sa kalupaan. Halos kaya itong makabuwal ng mga puno, mga poste at iba pang mga estruktura at mga ari-arian. Kaya naman ipinasok natin ang mga upuan dito sa loob ng landing pad para naman ay walang madamay. Naramdam ko agad ang lakas ng hangin dito sa loob, kaya naman at agad-agad tayong inalak at sinarado at dinouble check nating nalakalak na ito. Ako'y papauwi na ng aming bahay. Ang aking kapatid at magulang ay tumatawag sa akin at nag-aalala. Nung oras na yon ay katatapos lang natin na mag-live at ipasok ang mga kagamitan na nandoon sa garage ng landing pad. Nung ako'y papauwi ay nakaramdam na ako ng hangin. Ang aking motor ay halos dumuyan-duyan, sobrang lakas ng hangin. Hindi pa nga tumatama sa kalupaan, itong si Bagyong Pipito ay ramdam na ang lakas na daladala nitong napakalakas na hangin. Pag uwi ko sa bahay ay naramdaman ko na ang malakas na hangin at ulan. At awa ng Diyos, tayo nakauwi ng bahay na ligtas at walang nangyari. Kulimlim na araw po sa inyong lahat. Ito po yung sitwasyon po ngayong bandang alas 5:26. Ngayon pong araw po ng Nobyembre 16 taong 2024. Ayan po at nasa portion po ng Eastern Visayas at Sorsogon ito pong bagyong Pipito. So andito tayo sa landing pad Naga. So lahat na yung mga upuan natin ay ipinasok natin kasi baka anong pasukin ng malakas na hangin. Ayan po, yung uling pasukin po natin yung mga pwedeng saka yung mga upuan ipinasok po natin sa loob para safe po yung mga upuan kasi po napakalakas po itong bagyo ito. Itatabi po natin dito, na lang po natin itabi po yung uling para hindi hambalusin ng hangin. Kasi po super typhoon po ang kategory po dito sa Camarines Sur sa Naga. Naaabot po sa 195 km per hour. So super napakalakas po ng hangin po niyan. Kasi po nung naalala nyo po yung bagyong Yolanda, isa na sa 200 plus. Paano pa kaya itong, how much pa itong 195 km per hour. So patuloy pong babaybayin po ang Catanduanes. So ngayon pong between alas 9 ng gabi hanggang alas 12 at magsusustain winds po ito ng matagal. Magano po yung bugso ng hangin ng matagal, aabot po sa 12 oras. Kaya maayong paghahanda dito sa landing pad Naga. So pasok yung pinasok po natin yung mga gamit. So sarahan po natin dito at lumalakas po yung ramdam na po yung po ng hangin. Ayan po. At mamaya-maya po, uwi na po tayo. Nakadita lang po tayo kasi po habang may kuryente pa po at internet, kasi mawawala ng internet na dito sa mamaya-maya habang may internet pa po. Habang may internet pa po ay sisikapin po natin na makapag-upload ng mga update. Makakasama nyo po ako sa update po rito sa Naga Camarines Sur habang meron pang internet. So yan. At check po natin yung ko. Ayan po. Itinaas po natin yung mga upuan. So yung electric fan po itaas po natin kasi yung baha bumaha. Dito na lang. Basta yung mataas na lugar hindi maabot ng baha. Yan. Yung hindi gumagana yung wifi. So, yan. Okay, yung
Saka na natin yan tapon basurang yan pagkatapos na po yung kalamidad, yung bagyo. So, yan. Yung bigas, okay na. At, okay. Yan po natin yan. Mas mabuti na po ang pasiguro. Kasi mahirap po na magkaroon na naman ng pagbabaha. If in case lang po bumaha, at least safe po yung gamit. Tapos yung modem, itataas po natin yan mamaya. At so yan po, at naipasok na po natin yung mga upuan, yung uling, inaitibay na natin kasi po napakalakas po ng bagyong ito. At doon sa Albay, at namataan po yung parang animoy hipo-hipo. Napakalakas na hipo-hipo na nag-create sa cloud. So, yan po yung kaganapan po dito sa Camarines Sur at nagkaroon po dito ng puwersang pagsara po ng mga paninda. At lahat po ng mga empleyado, kanina, alas 12, ay pinauwi agad kasi po para naman makapaghanda po sila sa kanilang pamilya if in case na may potential na talaga na makapag-landfall po dito. Kasi ito pong bagyong ito is napakalakas po na i-declare po ng Pag-asa DOC na super typhoon itong bagyong ito. At hindi ito po basta-bastang bagyo lang na ordinaryo lang kasi napakalakas po ng hangin. Aabot po ng 195 km per hour. So may nararamdaman na po tayong hangin dito, kaunting hangin po. At sinyalis na po papalapit na po yung bagyong typhoon po dito sa typhoon category ito o kaya tawagin sa international name na si Mayin. So ayan. At pagkatapos po nitong dumaan po itong pipitong ito at tuluyang mawala sa ating bansa, ay pupunta tayo dito sa landing pad upang i-monitor po natin yung kalagayan po dito sa landing pad. Isa po sa pinakarason ko po kung bakit tayo hindi po nakasama sa Baguio City dahil po kumbaga isinacrifice ko po yung pagsama. So Nathan Cute Vlog, Bro Gabisera, pasensya na kayo kung bakit ako hindi nakasama sa inyo kahit gugustuhin ko man kasi may rason na may valid reason naman ako dahil dito sa bagyong Pipito kung nagkataon lang na walang masasama ng panahon at nakasama sana tayo. Ngunit ganoon pa man, meron pa man pagkakataon na makakasama tayo kahit anong mga lakad ng Team Kalingap. So mag-iingat kayo dyan kay Kalingap Rab, Kuya Bal, Ate Edna, J. Brad, Kalampitos at sa lahat ng ating mga kasamahan sa Team Kalingap. Iingat kayo dyan dahil po by Monday or Sunday ay possible na tatamaan po ang Baguio City na itong si tropical cyclone na si Pipito. So iba yung pag-iingat at kung hindi naman tawag doon sa mga kababayan natin na hindi naman talaga essential na magta-travel ay huwag na po kayo mag-travel. Manatili lamang sa loob ng bahay o kaya sa pinakamalapit na evacuation center. Napaka-importante po. At makinig po tayo sa mga payo po ng mga advisory po ng mga kinakaukulan. Ito, may kuryente pa po. Yan na. Habang may kuryente pa po ay mag-full charge na po tayo kasi pagka natamaan tayo, kung sakali man natamaan tayo, napakatagal po mag-restore ng kuryente. At biruin po natin na kapag wala dito power po kasi mag-charge tayo, babakit tayo sa generator 30 pesos. Kahit may power bank tayo hindi sapat yan ang power bank. Siguro magkukonsume lang yan na 1 to 2 gadgets lang yan po yung yan. Tapos another charge na naman. So save the energy, save the mag-save. And then po at makinig po sa mga advisory ng Pag-asa DOST. Mag-ingat kayong lahat. Tumuli si Sagap TV at nagpapaalala sa inyo doble ang pag-iingat kasi po na nakabandera na po sa amin sa Camarines Sur ang signal number 4 at kung sakali man dumating at baka possible na maging signal number 5. So ingat mga kabayan dito sa Bicol Region at sa ibang karatig ng Luzon. Manalangin tayo na sana ay wala na pong apektuhan. God bless you all. Bye-bye po.